Ako si Mira, 29 na taong gulang, may asawa at namumuhay ng simple. Masaya naman kami ni Ramil sa paningin ng iba. Walang problema, walang ingay. Pero sa totoo lang, may mga bagay na unti-unting nawawala sa pagitan naming dalawa. Palaging pagod si Ramil sa trabaho. Madalas, uuwi siyang lupaypay, kakain at matutulog agad. Naiiwan akong gising, nag-iisa sa gitna ng katahimikan ng bahay. Hindi ko iyon agad napansin noon, pero habang tumatagal, ramdam kong may kulang. Hanggang sa dumating si Adrian, ang matalik na kaibigan ng asawa ko. Magaan siyang kausap, palangiti, at may kakaibang presensya na parang nagbibigay ng buhay sa paligid. Madalas siyang bumisita, lalo na kapag wala si Ramil. Noong una, wala lang iyon sa akin, kaibigan lang siya. Pero habang tumatagal, napapansin ko na ang paraan ng tingin niya at ang paraan ng pagtibok ng puso ko sa tuwing nandyan siya. Isang gabi, umuwi si Ramil na lasing at halos hindi na makausap. Diretso siyang natulog sa kwarto. Naiwan akong gising sa sala habang si Adrian ay nagpaiwan muna, umiinom ng kape bago raw umuwi. Tahimik ang gabi. Walang maririnig kundi ang mahinang tunog ng orasan hanggang sa nagsalita siya. Mira? Matagal na kitang gusto. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung matatakot ba ako, magagalit, o aaminin sa sarili kong matagal ko na rin iyong nararamdaman. Hinawakan niya ang kamay ko, marahan pero puno ng intensyon. Adrian, mahina kong sabi, pero hindi ako bumitaw. Sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat. Ang tama, ang mali, ang dapat at hindi dapat. Ang tanging naroon ay ang damdaming matagal nang pinipigilan. Lumapit siya. At bago pa ako makapag-isip, nagtagpo ang mga labi namin. Isang halik na puno ng kaba, pagnanasa at pagkakasala. Alam kong mali. Alam kong may asawa ako. Pero sa mga sandaling iyon, nanaig ang damdamin kaysa sa isip. Parang hinanap ko ang atensyon na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi natin dapat ginagawa to. Bulong ko, kahit ramdam kong unti-unti akong bumibigay. Pero hindi na rin siya umatras. Sa tahimik na sala, sa ilalim ng dilim, doon kami tuluyang nadala ng emosyon. Hindi na mahalaga kung gaano ito katagal. Ang mahalaga, nangyari ito. At sa bawat segundo, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng pagkakamali. Hanggang sa matapos ang lahat, tahimik kaming dalawa, walang nagsasalita. Walang makatingin ng diretso sa isa't isa. Umalis si Adrian nang walang paalam. Ako naman, bumalik sa kwarto at humiga sa tabi ng asawa ko, ang lalaking walang kaalam-alam sa nangyari. Habang nakatingin ako sa kisame, doon ko naramdaman ang matinding pagsisisi. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa mga sumunod na araw, tuwing bumibisita si Adrian, iniiwasan ko na siya. Hindi ko na kayang ulitin pa ang pagkakamaling iyon. Mas pinili kong ilayo ang sarili ko, kahit mahirap, kahit may natitirang damdamin. Dahil sa huli, mas mahalaga pa rin ang pagsasama namin ni Ramil at ang pagkakataong maitama ko ang nagawa kong mali.